tayo nandito para sa sarili natin. Hindi tayo nandito para magpakasawa tayo sa anumang gusto natin gawin. Nandito tayo sa mundo for a purpose. We have to remember that. Kailangan na laging itanim sa isipan natin, sa puso natin, na nandito tayo because of God's goodness, of God's mercy. Nandito tayo is to appreciate God's creation. Nandito tayo is to worship God. Nandito tayo is to give thanks to the Lord for the wonderful that He created, this universe, including mankind. Amen? Kaya po ang purpose natin, so that when God called us, give us conviction and bring us to His Son, Jesus Christ. Because we know, there's no other way of salvation only through Jesus Christ. Kaya namin may kasabihan kami sa Bisaya, ayaw pagtutugaw kamatay, wala pa kay Jesus Christ sa mo kinabuhi. Kaya may pero ka. At sa huwag ka munang mamatay hanggat wala ka mang Jesus Christ sa buhay mo kasi imposible pupunta ka sa langit. Kasi sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, we should remember that. I know most of the audience here are Christian, believing Jesus Christ. So we should understand that we have a great responsibility being a follower of Jesus Christ. So it's like talents of gold. It's a talents of gold that God gave us to us. Kung depende sa situation mo, like me, I consider myself that I received the 5 talents of gold. So that talents of gold, I have to maximize and bring more souls to the kingdom of God. It depends on your situation. When God called you to His kingdom, like kung ikaw ay katulong, then yung mga lahat ng mga katulong, yung mga nasasakupan mo, mga kasama mo, pwede mong isuwin sila para madala mo sa kaharian ng Panginoon. At pagdating ng panahon, when God appears a second time, sabihin sa iyo, well done, good and faithful servant. Come, enter to my paradise. Ang sarap sabihin, marinig sa Panginoon na well done, good and faithful servant. But, gusto kong ikwento sa inyo, paano ba ako naging born again? Paano ko ba tinanggap si Jesus Christ? Alam niyo po, for how many years? Starting, siguro 2004. Maraming siyempre ako po ay talagang devoted sa ibang paniniwala. 2004, ang daming nagba-Bible study sa akin, mag-school winning, marami akong pastor pumunta doon, nagdala Bible ganyan, tapos nagreguluhan ako ng Bible. Okay lang, kasi sabi ko, naniwala ako ng Bible, but I thought I'm a godly person, right? Nagpupunta ako sa simbahan every Sunday, tapos minsan sa pag Friday, nagsisilip ako ng kandila. Ganun yung mga yung ginagawa ko na talagang tapos suot ko palagi yung rosary. Besides sa rosary, mayroon pa ako ritong ribulto nga sa bulsa na Santo Niño para sigurado. Ganun pakiramdam ko ng araw. And then, sa dami nagbabible study sa akin, ang isip ko, ay, godly naman ako eh. Lagi ako sa simbahan, tanong ko pa kayo pagdating sa pagsisimba sa Panginoon dahil many times ako a week pupunta sa simbahan, nagsisilya ako ng kandila, nagpipray ako, nagro-rosary ako. And then yun po yung time na yun na ang daming pupunta sa akin na mga pastor, kahit sino, pinabible study ako. And then, lumipas yung ilang taon ngayon. Siguro, that time na, 2008, 2009 na, pakunti yung mga nagbabible study susulirin sa akin kasi parang hindi ako matatablan dahil siyempre, devoted po talaga ako na, pero ang pinakamaganda yan, nagpapasalamat ako sa mami ko, Mami D, na itinanim sa isipan namin na without God, we are nothing. No? Whether we believe that this is right or not, it depends. Basta kaya importante sa bata, matanim sa isipan nila na may Panginoon. And then,
Tingnan nito, pag hindi kayo magkasal, wala kayong pag-inom sa buhay, parang wala, useless ang buhay mo. So, yung tingnan sa amin ng si Mami T, grabe. Strict masyado mag-disiplina sa amin. Pag sinabing ganitong oras, pag lumpas ka kahit isang minuto, palo ka na. Basta kailangan may oras kang binabantayan pagdating ng alas 6, kailangan sa bahay ka na. Kasi pag lumpas ka ng kahit isang minuto, palo ka na. So, ganun po kami disiplina ng mami namin. So, pasalamat kami dahil may mami kami na gano'n, madisiplina. So, lumipas po yung panahon, siguro, yung mga pastor, nagsawa na siguro ng Bible study sa akin. Kasi, siyempre, nag-Bible study kami. Yung parang, nag-attend din ako. Siyempre, ako, nagniwalay na ako sa dala ko laging yung rosary. But the thing is, pag sa Sunday, pupunta po ako sa simbahan, nagsisimba ako. Pero iniisip ko, pag Monday hanggang Saturday, lagi ako, nagkakasino ako, nagsasabong ako, and then, ang dami kong girlfriend noon. Ganun. Hindi ko na po sasabihin, basta marami lang. Kasi 2009, 2010, prime po ng career ko. I was the number one best fighting pound per pound in the world. 2008, 9, 10, 11, and 12. Number one pound per pound po, best fighter in the world. So, nasa prime po ako. So, nung time na yun, 2008, 9, 2010, yung mga pastor sumuko na rin sila kasi siyempre. So, nagpapasalamat po talaga ako na nung time na yun, 2010, December yun, pag-birthday ako, iba yung pakiramdam ko. Ito po yung talagang nangyari sa akin. Nasa Jensen ako nag-celebrate noon, hindi ko makalimutan. Kasi, yung birthday ko na yun, mayroon akong pa-derby. 2000, di ko makalimutan, 2010, December 17, mayroon akong 7 cup derby. So, invitation, maraming invitation. So, pag ganun kasi, mga November pa lang, nag-invite ka na, November. So, pagdating ng December, iba na yung pakiramdam ko, parang ituloy ko ba o hindi? Parang hindi ko itutuloy, parang wala kang gana magsabong, magsugal. Iba na, parang nag-change yung pakiramdam ko. Then, nahiya naman ako na i-cancel ko yung invitation dahil pa-birthday ko, and then, na-invite ko na yung prepared na yung siyempre, mga kilalang tao rin, may mga kaya din. So, itinuloy ko na lang, pero nandun ako sa sapong para akong wala yung presensya ko doon. Yung ayaw ko dito. Tapos, papainumin nila ako, tikim na ako, pero parang wala nang lasa yung alak. No, wala nang lasa yung alak. Sabi ko, parang ayaw ko na. And then, that time, after that, na birthday ko, short. But before that birthday, that day, may tao nagsabi sa akin, hindi ko naman siya kilala. Sabi niya, pasensya ka na, hindi ako maka-attend sa birthday mo. Mga 1 day, 2 days before my birthday, pasensya ka na, hindi ako maka-attend sa birthday mo kasi busy pa ako. Tapos binigyan niya ako ng regalo na hindi ko alam na Bible pala yun. So, ito lang, regalo lang ako sa'yo, pero hindi na maka-attend sa birthday mo kasi may lakad ako, may appointment ako. Hindi ko, salamat po, maraming salamat. Pero, sino ba yun? Hindi ko kilala. And then, ito na. Nangyari, sabi ko, hindi ko pinansin yung regalo niya. Dahil ko lang ito pa, lang ito, libro lang yata ito, libro, gano'n. So, nilagay ko lang doon. Alam niyo, pagdating ng, tapos yung birthday ko, pagdating ng January, iba na yung pagkatapos ng birthday ko, iba na yung pakiramdam ko. Sabi ko, ayaw ko nang magsugal, ayaw ko nang mag-inom. And then, naka-schedule ako na doon ako sa LA, pumunta ako ng LA. Doon ako sa LA.
grabe yung ano ko, yung experience ko na para bang feeling ko gusto ko na magpakamatay. Umabot ako sa ganun na gusto ko magpakamatay because I am not worthy in the sight of God. Parang nagsisisi ako, parang lahat na ginawa kong kasalanan nag-flashback sa isipan ko. Lahat yung mga babae, sugal, inom, drunkenness. Kasi nung time na yun, may casino ako. May casino ako dyan sa Road Boulevard, may club ako. Isa ako sa may-ari ng Hollywood Bar dyan sa Quezon City. Alam niyo, siguro nadaanan niyo yun, yung Hollywood Bar dyan na malapit sa IBS and GMA na malaki. Isa ako sa may-ari din nung araw. So, nung time na yun, nasa area ko, grabe, hindi ko alam na yun na pala yun ang kulit sa akin ng Panginoon. Pero gusto kong patayin yung sarili ko kasi hindi ako worth it. Nandun ako sa kwarto, ako lang kasi binubuksan ko yung bonus ng ano ko, baka may mahanap akong kutsilyo o baril. Gusto ko na mag-iin yung life ko kasi iyak ko nang iyak, sabi ko, Lord, I am not worthy in your presence. Mabuti pa, mamatay na ako because hindi ako karapat dapat sa Panginoon. Useless ang buhay ko. Despite of all those things that you have given to me, you brought my family from nothing to something like, sabi ko gano'n, tulungan ko yung mga magulang ko, naayos ko yung pamumuhay ko, pero ginagawa ko yung lahat ng mga kasalanan na nagawa ko. Grabing conviction na nangyari sa akin. And then, hindi yung anong pakiramdam ko, yun, nag-request ako ng Bible, tinawagan ko si Dayan. Kilala niyo si Dayan Castillo, di ba? Dayan, si Dayan nandito sa Pilipinas, ako nandun sa Los Angeles. Dayan, may kilala ka bang pastor? Sabi, ha? Bakit? Sabi ko, gusto ko mag-Bible study. Gusto ko mag-Bible study. Sabi niya, sige, maghanap ako. Matagal man nakahanap si Dayan. Kumbaga, ano siya, yung balikan mo ako. Sabi ko, balikan mo ako. Sabi ko, ang ginawa ko, doon lang. Nagtanong-tanong ko, sino bang may pastor dito? Sus, ang nangyari. Ito ang nangyari. Talagang, sabi ko, God is good all the time. Amen? Bakit? Ano nangyari? So, nagharap kami ng pastor. May pumunta. Pastor, lalaki at saka babae, mga pastor at saka pastora. Yung pala, mga pastor ni Kibuloy. Pastor ni Kibuloy. Hindi, maganda rin. Sabi ko, ay, salamat, may Bible study kami. Kasi Bible eh. Kaso lang, doon sa ending ng Bible study namin, naisingit yung Jesus Christ, yan yung Father. Bago appointed son, yung anak na si Pastor Apollo Sikipuloy. Ito ang maganda. Ito hindi ko makakalimutan ito. Ito ang maganda. Nung sinabi niya sa akin yan, good thing naman talaga. Sabi ko, God is good all the time. Kasi, when I was 10 years old, 11 years old, may isang verse ako na memorize. Sabi ko, bakit ko na-memorize yung verse na yun? Hindi ko makalimutan kasi nung araw na yun, nung time na yun, nung bata ka ako, I was 11 years old, 10 years old, may Bible study. Hindi, nag-attend ako ng Bible study. Yung sa mga bata, bibigyan ka ng kindi, gano'n, no? Tapos parang atin ka. Atin ako doon, tapos pinamemorize sa amin yung verse na yun. Isang verse na na-memorize ko, yung John 17, verse 5. John 17, verse 5. Ang nakalagay doon, and now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. So, nung sinabi sa akin, nung Bible study na yun, naalala ko yung verse. Parang sinabi sa akin, yung verse na na-memorize mo. So, ang sabi sa akin, yung si Jesus Christ, yun yung Ama. Yun na yung Ama. Ang bagong appointed si Pastor Kibuloy. Sabi ko, so, sa isip ko, sa puso ko, kontra doon sa na-memorize kong verse. Sabi ko, may question ako. Sabi ko, problemado na naman ako. Sabi ko, ano ito?
Tapos doon sa, instead na maganda yung Bible study namin, nauwi sa yung sagutan, yung may mga question na gano'n. Yung isa kasama ko kasi, nag-question, ay hindi totoo yan. Bakit siya naging anak ng Panginoon, naging appointed siya na si Jesus Christ, iba man yung ama, iba yung sa iba yung anak. Sabi niya, doon ako niniwala sa kasama ko kasi yung verse na na-memorize ko, now Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world begins. So nandiyan na siya bago pa likhain ng sa mundo. Na ang ama at ang anak nag-uusap. Luwalhatiin mo ako, Ama, sa luwalhati na aking natamo bago pa natin likhain ang sanlibutan. So paano mo masabi na si Jesus Christ, yun na yung Ama? So yun yung ano ko, sabi ko, hindi maganda to, tapos nagtalo-talo na doon. Nag-away pa nga eh. Nag-away pa yung pastor, Nicky Buloy, at saka yung kasama ko. Sabi ko, wala to, hindi maalis pa nga. Sabi ko, tapos urin ako kasi gusto ko talaga makabasa ng Bible. Naghanap ako ng Bible, kasi walang Bible doon sa kwarto ko eh. May binigay sa akin si Rick Warren, yung purpose-driven life. Hindi ko makalimutan yun, grabe pa. Basang-basa sa luha ko yung purpose-driven life. Habang binabasa ko, tumutuloy yung luha ko. Sabi ko, grabe. Nung time na yun, sabi ko, Lord, I'm not educated of your word, the Bible. I don't know the word. But please, Lord, my life is useless without you. Please, Lord, my life is not worthy without you. Wala, mabuti pa mamatay na. That moment, sabi ko, Lord, just give me wisdom and knowledge and understanding of your word. Because kung buhay ko, useless mo, wala ka. Surrender ko sa iyo. Wala naman, hindi ko makalimutan yung oath ko na yun. Nung nakaluhod ako, umiiyak ako, na gusto ko nang i-end yung life ko because I am not worthy in your presence. Because of your holiness, O God. Sabi kong gano'n, I am not worthy, O God. Hindi ako karapat dapat Panginoon eh. Magbanggit sa name mo, hindi ako worthy. Kasi makasalanan ako. Yung time na yun, hanggang ngayon, lagi kong inaalala yun para laging buhay ang Panginoon sa puso ko. And then, dinibot ko yung sarili ko sa pagbabasa ng Bible day and night, pray continually, regularly, naglumuluhod ako, face on the ground, Lord. Kumbaga, it's not enough to humble myself before God na sa tingin ko, yung nagawa kong mga kasalanan sa Panginoon, kung ako lang tao, hindi ko mapapatawad. Pero I know God's mercy and love endures forever. That's why I pray. Yun po yung turning point ko sa buhay na commitment ko. Because hindi natin madadaya ang Panginoon sa buhay natin. We can claim that we are Christian outside. We can say, I am Christian, I am a follower of Jesus Christ. But only God knows our hearts. Only God knows our works, our deeds. So brothers and sisters, make sure that your daily activity should come from your new identity. And our identity is Jesus Christ. Wherever we go, there is Jesus. Big name, Jesus Christ. So when God called us to His service, His kingdom, sabi niya, make disciples of all, go and make disciples of all nations, baptizing them in the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Us, make disciples. Kung ang sitwasyon mo ay isa kang janitor, kung ang sitwasyon mo isa kang teacher, kung ang sitwasyon mo isa kang driver, kung isa kang taxi driver, kung ang sitwasyon mo isang nasa opisina, kung depende sa sitwasyon mo, kung ikaw ay isang popular na tao, depende sa talents of God na binigay sa iyo ng Panginoon. Make sure na magdouble yan, makadala tayo ng kaluluwa sa kaharian ng Panginoon.
So that when the Lord appears second time, not to bring sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Sabihin niya sa atin, well done, good and faithful servant. Come, enter to my paradise. Ang sarap pakinggan. So yun po yun, yung commandments natin, make disciples of all nation, lahat tayo. Ang question ay, ilang taon na ba tayo naging Christian? Ilang taon na ba natin tinanggap si Jesus Christ at naging nabago yung buhay natin? At ang tanong, ilang kaluluwa na ba, ilang tao na ba ang nadala natin sa kaharian ng Panginoon at nagsiservisyo hanggang ngayon patuloy nagservisyo at kinumit ang buhay sa Panginoon? Nasa ating sarili kung ilan na ba ang inspired sa buhay natin. Masaya ako, ikwento ko lang sa inyo sa dali lang. Masaya ako kasi yung Bible study na yun, alam niyo yung mga Bible study na yun, may naging pastor, may naging pastora, doon sa Bible study namin ngayon. Ngayon, may mga church na rin sila. In fact, isang may mga, pag ma-anniversary nila, in-invite nila ako para maging speaker sa church nila. So, doon sa church nila, iba-iba. May bakla doon na naging lalaki na. Sabi niya, gusto ko na maging lalaki. Hindi, bakit? Tinamlihan mo. Ginano mo yung bago, binago mo sa sarili mo, yung postura mo. Hindi. Ngayon ko na natindahan yung mahalaga ng buhay pala. Pag-create ka ng Panginoon lalaki, lalaki ka. Hindi ka pwedeng ano. Pag-create ka ng Panginoon na babae, babae ka. Diba? Amen? Ganyan tayo as Christian because sabi nga ng Panginoon, kung ang kamay mo, isang kamay mo, kung to stumble and going, parang magkasala ka sa Panginoon, putulin mo. Mas mabuti pang wala kang isang kamay na pupunta ka sa langit kaysa may isang, kumplito yung kamay mo, pero papunta ka naman sa hell. Ang buhay natin dito sa mundo, hindi murgit. Paano kami, no? Paano ang Panginoon? Paano natin mapasaya ang Panginoon? Hindi yung katuwiran na, paano lang kami, naramdaman namin, yung feeling namin, paano naman kami, mamahalan naman kayo, Panginoon, our God is love. So, therefore, naglalamahal kayo. There is a wrong love. May maling pagmamahalan. So, mag-ingat talaga tayo yan. Only God knows our hearts. Hindi tumitingin ang Panginoon. Hindi tumitingin ang Panginoon sa kung ano sasabihin natin, sa gawa natin. Dito sa puso natin, nagbabase ang Panginoon. How you treat others, how you love others. Yun po yung tungkulin natin. So, brothers and sisters, nagpapasalamat ako na isa ako sa nag-share ng gospel tonight. I'm so blessed because God is good. Kanina lang, para akong nagdating, nanginginig ako, giniginaw ako, tapos sinipon ako ngayon, wala nang sipon para kubuhin ako. But when you pray to God, and God is good, He is faithful to answer your prayer. And kanina parang sinipon ako, singa tapos giniginaw ako, para kubuhin. Ngayon, wala na. Hallelujah! God is good all the time, brothers and sisters. So, last word. Proverbs 12, verse 28. Lagi natin tatandaan. Sabi doon sa Bible, the Bible says, Proverbs 12, verse 28, in the way of righteousness there is life. Along that path is immortality. So, alam naman din, ang Panginoon nakakaalam sa mga gawa natin. So, kailangan totoo tayo sumusunod sa Panginoon. Make sure that our daily activities should come from our new identity, Jesus Christ. Maraming salamat po. God bless you.